Tapos itong anak ko mga kabayan, 2 beses na kami pinatawag nitong teacher niya. Nung una, so mayroon tayong kababayang seaman dito na padpad sa Greenland. Ayan po yung barko nila. Isang sako ng mga can mga kabayan kapalit ng grocery. Mga kabayan, payag ka kaya mga kabayan, dito ka titira, dito kalaki yung bahay mo. Ayan sa unahan, no, mga kababayan natin yan. Nagtatrabaho yan sila dito sa may grocery store. Mga kabayan, mayroong cruise ship dito. Or expedition siguro yan kasi hindi man subang laki. Ayan, paalis na sila. Saan tayo, Axel? Ha? Gusto niyo na mamingwit mga kabayan dito sa malapit sa iceberg kasi. Ay, hello po mga kabayan. So, ngayon mga kabayan ay pauwi na sana ako ng bahay. Pero naisipan ko muna mga kabayan pakita sa inyo yung view dito. Ang ganda ng mga bahay dito. Lalo na pagkakuan mga kabayan, pagka winter. Ang ganda dito kasi maputi yun dyan. Ring puti. So, absent ako kahapon mga kabayan. Dahil medyo masama yung pagkaramdam natin. Nagkasakit ako. Nung nakaraan pa to, Biyernes. Pero pumasok pa rin ako nun. Tapos, Sabado, Linggo, medyo naging okay. Tapos, nung Lunes, medyo lumala. Tapos, nagpahinga ako nung Lunes. Hindi ako pumasok. Doon ako sa bahay. Pero yun, nagbantay pa rin tayo ng anak ko. Ito po yung tinatrabuhan natin dito mga kabayan. No? Apartment type po to mga kabayan. Pero concrete na to siya. So, depende po ito kung ilang kwarto. So, tingin ko dito mga kabayan, pag gaganito, mga 3 kwarto, siguro nasa 14 Danish kroner ito kasi pagka modern type mga kabayan, no? Or nasa 100,000 pesos ito mga kabayan, 3 kwarto. Yan. So, ay 4 na kwarto mga kabayan. Ito po, 4 na kwarto pala ito. Mayroong 3 kwarto kasi mga kabayan, ayan. So, may 2 kwarto, may 1 kwarto, depende po sa type. Siguro ito mga kabayan, nasa 15 Danish kroner ito. I-times nyo sa 8, siguro nasa higit 100,000 ito mga kabayan, no? Ang maganda dito, kung magpamilya kayo, tapos magkakilala lang kayo mga kabayan, no? Pwede kayong mag-share-share sa 1 kwarto, 1 kwarto, 1 kwarto. So makatipid kayo. Pero kung ikaw lang kukuha nito mga kabayan, medyo malaki-laki yung babayaran mo. Ito mga kabayan, ito sample din ng single room. Pero may CR na din to. Kompleto na ito, may kusina, sala, ayan. So ganito, 1 kwarto mga kabayan, estimate ko ito. Baka mahal na yung 10,000. Ayan, mahal na siguro yung 10,000. 9,000 mga ganun. Mga 70 to 80,000 mga kabayan. Ito, ganito. Pagka modern type mga kabayan ha. Modern type kasi ito. Depende sa kuan. Pagka ganyan na mga kabayan, mga bahay-bahay na ganyan, medyo mura lang yan. Ayan, kasi old house yan. Pero maganda din yan sa loob. Pero mas gusto ko yung ganyan. Medyo makakamura kanyang ganyan. Kaysa ganito apartment na medyo mahal talaga. Ayan sa unahan, no? Mga kababayan natin yan. Nagtatrabaho yan sila dito sa may grocery store. Ayan. Tapos yung lalaki sa restaurant. Ayan, madalas ko yan sila makikita dyan, no? Naglalakad. Kasi yung bahay nila, dyan sa itaas. Dito. Dyan banda. Kasi nagbablog ako dyan dati mga kabayan. Nakita ko yan sila. Ayan, makikita nyo mga kabayan. Meron silang 2 anak. Yung isa medyo malaki na. Yan, o, kinakarga pa ng papa. Tapos yung isa sa stroller. So dito mga kabayan, yung mga anak, pag umaga, gigising ka, ihatid mo yan sa school, pag pwede na mag-school. Tapos pag maliit sa kindergarten, ihatid mo yan. Pagkatapos mo ng trabaho, kunin mo yan sa kindergarten. At kapag yung anak mo sa school mga kabayan, half day lang yan, ihatid na lang, may maghatid yan dun sa may kwan after school. Kaya kukunin nyo yan hanggang hapon. Ayan. Paakyat sila, medyo mahirap yung daanan nila dyan. Kasi paakyat mga kabayan, lalo pag winter, madulas yan. So hanggang doon pa yun mga kabayan, yung bahay nila. Ayan, ayan, matyaga sila na naglalakad. No? Maganda kasi yung panahon ngayon, hindi sa sobrang lamig. At may araw kasi, kaya napakasarap mga kabayan maglakad-lakad. Pero pag winter, mahirap. Ayan, dinalakad na niya yung anak niya na, ano, malaki na. Hindi na nagpakarga. Napagod na siguro yung papa. Kasi tingnan nyo naman yung daanan, no? Tagal nilang makaalis. Kasi napakahaba pa. Ayan. Kaya dito mga kabayan, sipag-sipag lang talaga. Mahirap mga kabayan, pag umaga, gigising ka, mahirap gisingin yung bata. Lalo na ikaw, masarap matulog. Kaya tsaga-tsaga dito pag may bata ka, obligado mo talagang ihatid sa school, sa kindergarten. Siyempre, mababawasan yung oras mo niyan. Tapos pagka, kailangan pag uwi mo mga kabayan, hapon, kukunin nyo din sila. Kasi walang mag-aalaga. Pagdating ng bahay niya mga kabayan, sigurado
Magluluto pa yan, maglilinis, yan, trabaho pa rin pagdating ng bahay. Yan, nakakapagod din dito. Pero okay lang yan, kakasurvive yun kahit paano. Pauwi na tayo ng bahay mga kabayan, no? Sarap na magpahinga talaga, medyo, well, makati yung lalamunan ko. At medyo masakit yung ulo ko mga kabayan. At pasalamat tayo, nakasurvive na naman tayo sa isang araw na trabaho. Yan, sana bukas, bigyan na naman tayo ng lakas. Katrabaho na naman tayo. Ganda ng panahon natin ngayon mga kabayan, no? Tirik na tirik yung araw. Sarap sanang gumala kaso masakit yung kan ko. Lalamunan ko makati. Tapos medyo nanghihina na tayo kaya diretso na tayo uwi. Ayan. Ito po yung itsura ngayon, no? Napakaraming tao. Pagka lumabas sila mga kabayan, yung mga tao niyan kadalasan sahod. Ayan po, puno na ng tao yung sentro. Enjoy pa nila yung init ngayon kasi mga susunod na araw mga kabayan baka bihira na lang dito sisikat yung araw pag winter na. Ngayon matagal na nga sumisikat yung araw mga kabayan kasi palapit na yung winter. Maaga na din lumulubog. Nandito tayo sa Enoch Center kung saan bibili tayo ng souvenir. Fridge magnet ba yun mga kabayan, yung pinapadikit sa mga refrigerator. Meron tayong imi-meet up na isang content creator at seaman siya. Napadpad yung barko nila dito sa Greenland. Ito yung mga souvenir nila dito mga kabayan. Ito yung pangpapilit sa magnet sabi. Wala ito bahay. May ice. Kuha tayo ng balilima siguro. Bigyan natin tong souvenir mga kabayan. Idol! Hello Idol, kumusta? Kita na naman. Ayan. Ano, kamusta? Ayos lang. Kumusta Idol? Nice to meet you, sir. Ay, salamat. So mayroon tayong kababayang seaman dito na padpad sa Greenland. Ayan po yung barko nila, National Geographic po. At ito po isang content creator si Kyle Go Espina po. Tapos din kasama niya si Rafael Nelson Tadillo, isa din pong content creator. Ayan, pasuportahan nyo naman mga kabayan yung kababayan nating seaman, naglalayag Yung sila. mga content namin about sa mga ice, Antarctica, Antarctica. yung sa mga Yellowhan. Gusto nyo Buhay mga- namin sa barko, daily life in the ship. Naglalayag sila sa iba't ibang lugar. Yung mga lugar na kasaluk-sulukan, pinupuntahan nila. So doon pa ako nakakita ng mga nagigilong dagat, mga penguin. Yan sa mga video nila. Supportahan nyo sila at sundan yung mga kabayan at pakipalo lang. Maraming salamat. Thank you! And God Thank you! bless. Hello po mga kabayan. So kaya nandito tayo sa tinatrabaho ni Mrs. Bali susunduin ko pala sila mga kabayan. Pero may yung town nila. So punta muna tayo doon sa baba kasi mayroong iceberg. Pakita ko sa inyo. Ito yung daanan nila dito mga kabayan, no? Medyo mapato lang. Ito na ako lang mga kabayan. Yung namamaus. Ano ba yung sa Tagalog mga kabayan? Nag-iba yung boses ko kasi pagkasakit tayo mga kabayan, sinisipon tayo at upo. Pero nagtrabaho pa rin tayo. Ayun sila mga kabayan, no? Yung anak ko, asawa ko. Yan. Nandyan sila. Kasi sabi ko, magbibideo muna ako dito. Ang ganda ng view. Grabe yung lapit lang ng langit mga kabayan, no? Yan. So, ganda kasi ng panahon dito. Tapos dito sa baba natin, meron po siyang iceberg. Ayan po. Iceberg. So, lapitan natin mga kabayan, ha? Ito po. Ngayon pala ako dito nakapasok mga kabayan. So, ayan, kadugtong pala yan dun, oh. Mahaba dun. Ngayon pala ako nakapasok. Yan po, ganda po ng iceberg ko. Lapitan po natin. So, yun nga mga kabayan, yung anak ko na bunso. Minsan nagugutom siya dyan sa school. Mayroon naman silang nagugutom siya dyan sa kindergarten. Meron naman sila pagkain dyan. Kaso yung mga pagkain nila, yung mga ano yun, yung seal, mga wheel. So, hindi sana yung anak sa mga pagkain ganun. Hindi niya pa na-adapt hanggang ngayon mga kabayan. Kaya madalas nagugutom siya. Tapos, minsan nagbabaon ng mga misis ko kasi hindi siya kumakain. Wala siyang ganang kumain. So, sabi ko sa misis ko mga kabayan, tikit muna siya ng pagtatrabaho. Sa bahay lang muna sila para matutukan niya yung anak ko. Pero parang dito mga kabayan, parang bawal dito na i-steam mo yung bata sa loob ng bahay. Parang yun yung patakaran nila dito. Ayan, lapitan natin mga kabayan. Napakaganda pala dito. Ngayon ko palang dito napuntahan mga kabayan na malapit lang pala sa bahay na misis. Ganda pala ng view dito. May hagdan pa dito mga kabayan. Kahoy. Malakas lang yung hangin. Hindi lang maganda yung hangin. So, may madaan dito pala. Yan o, yan po yung iceberg. Ayan. So, kadugtong pala yan doon mga kabayan sa dulo. May nagkakadib. Hello. Ayan. So, may mga kuan sa ilalim mo. Kaya ibon. Tapos yun po yung iceberg. Ito po yung tulay nila dito mga kabayan. No? Ginawa lang talaga nila to para, well mga kabayan,
para daanan ng mga tao papunta dun sa dulo. Ayan. So yan po, may mga kuwan po dito. Maraming ipon dito. Yung ipon po. Medyo malakas lang yung hangin. Ayan. So tingnan natin, kababa tayo dito yung banda. Ayun po yung kuwan dito, building na yan. May babaan ba dyan? Ayan, nagkasakit kasi ako mga kabayan dahil hindi dito sa trabaho ko. Tapos pagdating ng bahay mga kabayan, yun nga, siguro sa stress na din. At tuwing gabi kasi, madalas ako nagigising pag naghingi ng dede yung anak ko. Yan, tinitimplahan ko siya minsan 3 beses sa isang gabi. Simula nung dumating yan dito mga kabayan, yan yung trabaho ko palagi. Pagkatapos trabaho, timplahan ko siya ng dede. Kasi naghihingi talaga siya. Magti 3 years old na siya ngayon. Kawawa naman kasi mga kabayan, pag itigil mo siya ng gatas. Kasi naghihingi pa naman siya. At yun lang din yung minsan mga kabayan, yung iniinom niya. Kumakain naman siya mga kabayan pag nasa bahay sa sinusubuan namin. Kaso, pag nandun na siya sa kindergarten, sa trabaho ni Mrs., bihira na siya kumain kahit sinusubuan ni Mrs. kasi nakukuha siya sa mga bata. Paglaro, parang nakukuha siya na lilibang. Tapos, hindi din siya pwedeng patitiin dyan mga kabayan kasi sabi nila pag ganyan daw edad, hindi na pinapatiti, hindi na din pinapatulog. Minsan pagdating ng bahay, knock-out na siya. Mahirap dito mga kabayan kapag gumising ka ng umaga dito, yung anak namin, hirap din siyang gisingin. Masarap matulog. Nandun na yung anak ko. Sumunod. First time niya daw dito din nakapunta. Ganda pala dito mga kabayan, yung tulay. Kaya pala ako nakapunta dito. Ay mga kabayan, napakaganda ng hagdan nila dito. Ngayon pala ako nakapunta dito mga kabayan. Maganda pala dito, no? Ganda pala yung view dito. Yan o, yung iceberg o. Lapit natin yung iceberg mga kabayan, no? I-zoom natin na. Yan o, napakaganda. Yan. Akyatin natin dito. Marami palang dumadaan dito. Para papunta na itong ng langit mga kabayan. Yan o, napakalinis dito. Yan, pwede tambayan dito. May ginawa sila dito, tambayan. Yan. Napakaganda dito ng view. Ganda ng view, no? Tapos itong anak ko mga kabayan, 2 beses na kami pinatawag nitong teacher niya. Nung una, sabi ng teacher niya, turuan daw namin siya ng Greenlandic, Danish, kasi medyo nahirapan daw yung anak ko. Yung anak ko marunong daw siya sa mga English, yung mga alphabet natin. Dito kasi sa Greenland, may sarili silang alphabet mga kabayan, saka yung Danish. Kaya ilang months pa lang yung anak ko dito. May pa siya dumating, May, June, July, August, September, October. So 5 buwan pa lang siya dito. Tapos nakaka-encounter na siya dito ng mga letter ng mga alphabet at saka mayroon pang Greenlandic. Kaya kinausap kami ng teacher niya na kung pwede daw, ituruan daw namin siya sa bahay. Tapos minsan may nakakaaway daw sila dito. May mga classmates siya, mga kaibigan niya. So nagkakaaway-away daw sila sa loob mga kabayan. So hindi ko lang alam kasi sabi ng teacher niya ay may nakakaaway daw. Nung nakaraan kasi itong anak ko mga kabayan, mayroon siyang pasa sa bibig. Tinulak daw siya ng kanyang kaklase. Tapos naglaro-laro daw sila doon sa labas. Anong nangyari pala doon? Ha? Sila na una? Ayan, ganyan talaga mga bata dito mga kabayan. May mga bata din dito na mga pasaway. Ha? Ito yung anak ko mga kabayan doon. Medyo may mga kalaro sa doon na medyo makukulit din. Kaya pag naglaro na mga kabayan, medyo nakakasakita na sila. Mayroon tayong kababayan dito mga kabayan no, na iuwi niya yung anak niya sa Pilipinas kasi nabuli, nabugbog mga kabayan. Maliit kasi yun, maliit pa yun dito. Yung anak niya. Oh, may ice dun sa gilid. Wag na, malayo na yan. Ayan, sabi nung kababayan natin mga buwan, iuwi niya daw sa Pilipinas kasi naawa siya sa anak niya dahil nabully mga kabayan yung anak niya dito sa school, sa may public. Dito din sa in-school ng anak ko. Pero tong anak ko mga kabayan, kuhan kasi to, medyo palaban kasi to, hindi to siya papayag na pag unahan siya mga kabayan, lumalaban talaga to siya kasi medyo malaki-laki to eh. May mga tao dito. Pero yung anak ng kababayan natin kasi maliit kasi yun. Kaya pag kuhan mga kabayan, nahalo siya sa mga malalaki. May mga malalaki pa kasi dito sa anak ko.
Pag nasuntok mga kabayan, kawawa, may mga pasa. Yun siya mga kabayan, kaya naawa yung nanay niya. Nandito din yung nanay niya at saka papa niya. Kinuha nga sila bago lang sila dumating. Tapos sabi niya, baka iuwi na lang daw nila sa Pilipinas. So itong anak ko mga kabayan, yan, pinagsasabihan ko talaga ito kapag may nagsuntok sa kanya, sabihin niya lang sa teacher niya. Ang problema, hindi ko alam, lumalaban ka eh. Sabi ko sa iyo, huwag kang lumaban pagka suntukin ka. Mga kabayan, payag ka kaya mga kabayan, dito ka titira, dito kalaki yung bahay mo. Ayan. Tingnan mo mga kabayan kung anong klaseng bahay to. Mga damo lang, tapos mayroong lupa, tapos kahoy lang sa mga kabayan. Yan, gusto nyo mga kabayan, pasok tayo sa loob para makita nyo yung loob. Pero tanungin ko muna kayo mga kabayan, comment ka sa baba kung payag ka ba pag ganito yung bahay mo. Yan, tingnan mo dito mga kabayan, yung bahay. Kahoy lang sa mga kabayan, yung bubong. Tapos tatatakpan lang siya ng mga lupa, tapos may bato lang sa gilid, tapos may mga damo lang dito. Kaya, kung ganito yung bahay mo mga kabayan, payag ka kayo mga kabayan, no? Comment ka sa baba mga kabayan kung payag ka para papasukin natin sa loob para makita natin. Yan. So ito lang mga kabayan, ito lang yung isang bahay dito. Yan, may salamin pa siya. Yan. Huwag dyan, kimaya, kuhan dyan. Picture. Grabe yung sa loob. Picturean mo kami. Ito banda. Gulat yarn. Sige, photo. May kakaibang bahay dito. Tara, samahan niyo ako, ipapakita ko dito. Ayan. So ito mga kabayan, no? Tingnan niyo mga kabayan, parang sa probinsya lang. Ang bahay nila kahoy. Tapos dito may upuan dito na kahoy. Tapos dito sa loob, may garden sila mga kabayan. May tanim sila na parang oregano. Yan, no? Tapos mayroon silang lettuce. So hindi ko alam kung anong klase mga damo yan. Mga kung siguro yan, gamot. Tapos ito mga kabayan, yung view nila sa labas, dagat. Tapos yung view mga kabayan, parang probinsya mga kabayan. Tingnan nyo, tapos maraming damo. Yan, maiisip mo mga kabayan, no? Parang probinsya lang siya. Tapos ito mga kabayan, pakita ko sa inyo, may nag-iisang bahay din dito na kasiparit. Yan. So payag ka dito katitira. Tingnan nyo, ganito lang kalaki. Pero sa ilalim siguro mga kabayan, malawak to. Tapos yung pintuan niya kahoy. Tapos ito, kahoy yung bubong. Tapos may bato, may lupa sa gilid. So ito lang po. Tingnan nyo dito, parang may extension sa hanggang doon. Siguro malawak ng mga kabayan kasi mayroon siyang extension. Hinarangan siya para hindi siguro guguho dyan o dadaanan. Ayan. So grabe kakaiba dito mga kabayan tong bahay na to.